At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto nga ituloy na natin sa episode 311 para kay season 4 natin kay Kalbo at huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At dito nga tayo natapos yung sa pag-uusap ni Forte at saka ni Blue. At eto sinasabi nga ni Blue dyan kay Forte na parang hindi rin siya nabibilang sa mga top tier na mga heroes dahil masyado pa nga raw siyang bata, masyado siyang naive at saka masyado siyang seryoso. So puro daw rational o puro logic etong si Blue at kulang siya sa charisma ganyan. So ito nga yung sabi ni Blue, kung ganun, ano raw ba yung dapat niyang gawin? At ito nga in continuation yan, ang sabi nga rito ni Forte na lahat alam na yung patungkol sa mga Neo Heroes, pati na sa mga leaders nito. Sinasabi nga na ang lalakas nila, ang husay nila makipaglaban, pero hanggang ganun lang. At pati nga yung sa pagdating sa mga battle suits nila, sinasabi na napaka-effective nito, napaka-husay nga raw ng kanilang battle suit. Pero pagdating sa mga personality nito ng mga Neo Heroes, wala silang alam. At ito nga sabi nga rito ni Forte, yung patungkol sa katotohanan about sa kanilang pagkatao, parang ni isa walang nakakaalam nan. So ang alam lang daw ng mga tao ay yung mga parang puro pagpapasikat nito ng mga Neo Heroes. At ito nga ngayon biglang sagot si Blue, sabi na nga dyan na ano ba itong si Forte, ano yung mga sinasabi niya dyan, inggit ba siya? Sabi niyang ganyan. At so ito tuloy ngayon ni Forte na unlike kasi sa Hero Association, yung ginagawang style ng Neo Organization sa pag-hire ng mga tao na maging hero sila, ay akala mo kumukuha lang doon sila ng mga parts ng mga tools ganyan. At anytime ay pwedeng ipalitan yung mga item na yan. So kumbaga kasi parang mas hiring daw yung ginagawa ng Neo Organization. Kaya yun, kapag mayroong pwedeng tanggalin na ng mga hero, ay pwede nalang palitan kaagad yan. At sa nakikita nga raw dito ni Forte, ang baba masyado ng standard ng Neo Organization sa pag-hire nila ng mga hero. At sa tingin niya nga, ni isa rito sa Neo Organization, wala raw handa talaga na ibuwis yung kanilang buhay sa trabaho na to. At parang pinapamukha pa ng Neo Organization na ito yung trabaho ng pagiging hero, low risk yan. So wala masyadong mangyayari sa buhay mo ganyan. Parang safe ka ba kumbaga. So dinadamitan lang daw nila ng battle suits yung kanilang mga in-hire. Tapos ayun na, ready to go na, hero na kagad, ganun lang daw kadali. Pero ito nga sagot na si Blue, sabi niya nga dyan, kahit na ano pa man ding sabihin ito ni Forte, kita naman daw silang Neo Organization, nagsisimula pa lang sila. Pero ang ganda na kaagad ng mga result na naibibigay nila, hindi katulad sa ginagawa nga ng Hero Association. Pero banat ulit si Forte. Sabi niya nga rito kay Blue, kahit daw mismo itong si Blue, replaceable siya, pwede siyang palitan kaagad-agad. At eto nga ngayon, ay napatahimik dito si Blue. Sabay biglang salita na itong si Forte. Sabi niya nga dyan, total diba tatay naman ni Blue si Blast, kaya kung nangangamba, nag-aalala itong si Blue, bakit daw hindi siya humingi ng advice doon sa kanyang ama? Pero ito nagalit itong si Blue, ayun nga, nasira dito, nag-crack yung kinakatayuan niya. Sabi niya nga dyan na wala raw kinalaman dito si Blast. At ito nga ngayon, medyo pinawis ng konti itong si Forte, akala mo natin siya ni Blue At sabi nga ngayon ni Forte, sige okay na yan yung usapan nila. Ngayon, yung mensahe ni Blue na gustong iparating kay Saitama, si Forte na raw yung bahala dyan, i-relay niya yan, sasabihin niyan kay Saitama. At then pagkatapos nga ng usap nito ni Forte at saka nga ni Blue, ay biglang talo na dito yan kay Ryumon dahil ini-interview nga rin siya rito. At ang sabi naman dito ngayon ni Ryumon, ngayong araw at yung era na kung saan kailangan mo pang i-risk o itaya yung buhay mo para lang maging hero ka, makapag-deliver ka ng justice, ay tapos na. Dahil nga raw kung mananatili forever yung high risk na yung lagi kang mamamatay o mataas yung chance ng mamatay ka sa pagiging hero, wala na raw, wala lang pipili na maging hero pa, maliban na lang kung baliw ka raw o kaya naman idiot ka, sabi niyang ganyan. At ito tuloy nga dito ni Ryumon, pwede raw nila sabihin anytime o sabihin nila na all out pa sila sa pakikipaglaban para sa justice. Kung mamatay ka naman daw, ganun din, wala kang maililigtas. At saka yung mga tao raw, yung mga ibang heroes na nagsasabi ng negative patungkol sa paggamit ng battle suit nito ng mga Neo Organization, inggit lang daw sila kasi nga mas malakas sa kanila yung mga may battle suit na suot. At ayun, sinasabi kasi nung iba na kung totoong hero ka, dapat di ka gumagamit ng battle suit kasi yun nga parang madaya. Dapat yung purong lakas mo lang, purong talento mo lang yung ginagamit mo. So kaya ito sabi nga ni Ryumon, tinatamaan daw kasi yung pride ng mga yun kaya naiinggit sila. At ito patuloy niya pa nga dyan na ngayon na ipinakita na ng Neo tuloy ng Hero Association yung kanilang tunay na kulay sa mga susunod daw sa near future. Wala nang susunod sa kanila, wala nang susuporta dyan. At ang mangyayari daw nito ay mapapagod na lang itong Hero Association hanggang
hanggang sa tuluyan silang bumagsak. At din pagkatapos nga niya na ito nga sabi rito ni Ryumon, kaya hindi niya raw maisip kung ano yung mga iniisip ng iba, bakit di sila nagtatransfer pa rito sa Neo organization. Dapat daw lumipat na sila hanggat may pagkakataon pa at habang buhay pa sila. But then ito nga tuloy dito ni Ryumon, o di naman kaya baka naman daw kailangan pang mamatay na someone influential bago pa matauhan itong mga to. At din pagkatapos nga niya ito nga biglang talo na rito sa may battlefield dahil ito bagsak rito yung mga heroes na galing sa Hero Association pati na sa Neo organization. At ito nga lahat sila tinalo ng halimaw na to. At ito nga knockout dyan ito yung mga heroes na galing sa Neo organization. At sabi nga ngayon dito na yung mga A-class at saka yung mga B-class na galing sa Hero Association pati na ito mga Neo heroes, lahat nga sila talo na. So wala pa raw bang darating dito na Neo leader o kaya naman S-class hero. At ito nga sabi nga dito ng teacher, dahil sa puntong to itong mga bata mamatay ng araw. So yun, so pinoprotektahan pala ng Neo hero sa kanang Hero Association itong mga bata na to laban dun sa halimaw. But then yan nga bagsak na sila rito at maya biglang may dumating nga rito na bisikleta. At eto nga biglang sigaw na rito, biglang labas na etong si Moomin Rider. Sabi na nga dyan, nandito na ako, si Moomin Rider, at siya na raw yung bahala rito sa halimaw. At ito nga ngayon nagulat itong teacher, sabi niya nga may isang hero na dumating na. At ayun yung mga bata na recognize itong si Moomin Rider. Sabi nga nila, it's a bicycle man, sabi nilang ganyan. At ito nga biglang sigaw rito itong si Moomin Rider, sabi niya nga dyan na umantras muna itong mga bata na to at mag-stay lang sila dyan sa likuran ni Moomin Rider dahil siya na bahala rito sa halimaw. But then maya pa ay ito nga ngayon nagsimula nang umatake dyan itong si Moomin Rider. Pero to habang nakikipaglaban siya dyan sa may halimaw ay meron ding mga note dito para kay Moomin Rider. Ito basahin natin, nakalagay nga dyan, Class C Hero Moomin Rider, we have great respect for you. At eto nga bam, grabe pinitpit dito, dinikdik nung halimaw ayun si Moomin Rider. At eto nga napasigaw rito itong guro. At so eto bagsak ngayon dyan itong si Moomin Rider, grabe dikdik na dikdik siya dyan sa may sahig. At etong tuloy nga rito, watching your activities inspired us, your courage, you taught us that you don't need to be some amazing Superman to save lives. At then maya pa ito nga unti-unti bumabangon na rito itong si Moomin Rider. So parang nanginginig pa dyan itong si Moomin Rider. At ito nga patuloy yung note dito, sabi nga dyan, what we have now is all because of you, thank you. Sabi ganyan dito kay Moomin Rider. Sabi maya ay napasukan na ng dugo itong si Moomin Rider. Grabe ang tindi nung ataking binigay sa kanya din ng halimaw. At then maya pa ay ito nga biglang sabi nga rito ng note, the image of you giving it your all like you always do with that fierce determination, even in the future I'm sure it will stay burned into the minds of the people. So grabe, habang nasukan ng dugo itong si Moomin Rider dyan at habang struggle siya sa pakikipaglaban sa malakas na halimaw na yan ay sinabayan pa ng note na to, kala mo mamatay na itong si Moomin Rider dyan. At then pagkatapos nga nito minsan kasi hanggang dito lang pala itong sa episode 311 natin. At ayan grabe ay nagpakita na naman na nagpasiklab na ulit itong si Moomin Rider natin. Ito talaga yung masasabi natin na talagang legit tunay na hero. Pero yun nga guys ay ulit maraming salamat sa panood dito kay One Punch Man natin at hintay lang para sa next episode natin dito. Sino naman, so lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.